Mayong gabi, mayong adlaw, mayong udto sa bilog nga bahin sa kalibutan, di man ka mga parte sa aton nga kalibutan, diwat kami nagapalayag sa karon nga gabi diri sa aton Facebook Live, December 17, 2020. December 17, today in history is the 351st day of the year, 352nd in leap years in the Gregorian calendar. 14 days remaining until the end of the year. Zile 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 yo alergyal mile 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 mile. Mayong gabi sa liwat, ako ang inyo abyan Rani Hanggayo. Nagatamyaw sa inyo, nagaagda kag magupod sa amon sa isa naman ka oras nga pagpangalagad sa aton FB live presentation sa mga balita kag informasyon. Karon nga gabi, may mga ginpreparar naman kita nga topiko para gid sa inyo. Kag pila ka mga kasayuran may kang tanan sa mga nagaluntad nga mga itabo sa bilog nga bahin sang kalibutan, partikularmente diri sa aton sa pungsod sang Pilipinas and especially sa province and city of Iloilo. Facebook Live nagaabot sa inyo tag sa kagabi las 11 tubtob las 12. Samtang nga nagapulaw-pulaw kamo dira o nagahuluhigda na, kami diri liwat naman nga magapasundayag kag magalingaw sa inyo, magadala sa inyo tag sa ka mga living rooms sang mga informasyon. Kompleto kita sa Ricardo sa mga gabi, kag liwat kita nga hatag sa inyo sang mga kasayuran sa mga pamangkot sang inyo sinipanguna-una, may kang tanan sa pila ka mga nagaluntad nga mga hitabo sa aton palibot-libot sang pungsod Pilipinas. Kamusta kamo dira? Kamusta ang inyo gabi? Abay nga yara kamo na pahamtang subong sa mayo gid nga kahimtangan kag nagahilay-hilay na. Sa una nga bahin sa aton nga pagpangalagad, kamustahon ta mga abyan naton sa abroad, ang aton mga kauturan sa Amerika nga number 1 sa gihapon sa record lang sang death cases, no? Kung COVID-19 ang paghahambalan, wala nagakupas, wala nagalubad. Top of the list sa gihapon ang United States of America. Pero ang concern naton subong diri sa aton sa Pilipinas kay ang simbang gabi kaduhan na subong adlaw ini nga observe naton diri sa Pilipinas ang tradisyonal nga hilikoton naton tag sa ka-Disyembre, ang 9 mornings nga ginatawag nila. Aton gina-obserbar nga gina-practice ini bilang kabahin sang pagtuluhang Kristyanismo. Ang mga utod naton on the second morning sang simbang gabi, ginutok sila sa mga simbahan. Kagangaton sining COVID Task Force, ang Iloilo City, nagahimo gid sang ila maid-id nga pag-monitor kung bala ginasunod ang mga safety protocols, ang minimum health standards nga ginapatuman sang aton sini Panguluhan para malikawan kag maamligan ni kayong lawas sang aton nga mga kauturan. Sa Iloilo, sa siyudad sang Iloilo kag probinsya, may balita kita nga nag-aalawas sa mga simbahan diri, no? Nag-aalawas sa mga simbahan, kag ang report sang aton COVID Task Force nagapakita nga sa La Paz, sa Haro, sa Molo, ang una pa lang adlaw sang simbang gabi o kung ining ginatawag naton nga Misa de Gallo. May mga projectors ang aton nga mga simbahan nga ginpahamtang sa gwa. Kabangdanan nga kung hindi gusto magsulod ang iban, ay magpungko dito sa sulod gid sang simbahan, ara lang sila sa gwa kag naga tilindog dira, no? Of course, ang importante nga sunod naton ang physical
or social distancing. Ang PSTMO head naton si Mr. J. Conlo nag-submit sa iyang report sa kay Mayor Jerry Treñas kag sunod sa iya ang unang adlaw kag ang ikaduha matawhay, no? Matawhay ka tama. Matalunsay man ang paghiwat sang misa. Ini ang obserbasyon ni Public Safety and Transportation Management Office Head Jake Conlo. Personal gid siya nga nagalibot, no? Monitor niya ang kahimtangan sa aton nga mga simbahan, and as far as ang tudad ang concern, may mga namutikan man siya nga may ara gid, no? Nga wala na puno ang sulod sang simbahan pero ang gwa kalat lang, no? May kuan gani nagalalapaw na sa karsada. Isa pa ini sa mga observation nga kinahanglan mabantayan gid, no? Mabantayan gid agud tong hindi mabutang sa alang-alang ang kabuhi sang iba naton dira kay damo nan mga nagalatabo, no? In previous occasions may mga aksidente. Kaya isa hindi matalupangdan, may mga motorista kitang hindi bala makamulalong, alin sa unan, dasiglagan niya, pag-abot sa mga lugar nga sa diin nag-alalawas ang tao sa simbahan, mabutang sa katalagman ang ila sining kabuhi. So, ang ikadwa nga kaagahon sang paghiwat sang simbang gabi, nga gina-practice sa aton nga mga Katoliko nga tumulo, masyado gid ka tawhay man, no? As per report gikan sa opisina sang PSTMO head si Mr. Jack Conlo. Ang teenagers kamusta mga teenagers? Damo sa mga teenagers nga sa una kada simbang gabi yaw ang ilan na yang bugtaw lain man, no? Madamo sa mga nakitaan nga mga tao sa gwa, madamo sa ila mga teenagers kag mga nagatiner sa mga plaza, lain na yang ila interest na kung kaysa makadto sa simbahan, pero may iban nga tuyo ang ila nga pagbugtaw sa tion sang kaagahon. So i-monitor pagid naton ang masunod nga mga kaagahon, no? Kay siyam kaaga ni ang iban kuan nila ni panaad sang iban nga maka kumpleto sila sang siyam ka aga agud tong ang ilang nga wish. May mga wish ning iban naton nga mga kauturan, no? Nga pagka-kumpleto sang 9 mornings na halos almost done na para sa ila ang ila sini nga mga panaad kagang wish nila medyo malapit na sa kadalagan. So, diri sa aton sa siyudad sang Iloilo, ang simbang gabi gina-practice sa gihapon. Kag ang mga pulis naton, kung pwede lang, pulo patrolya man kamo, kag himo sang police visibility. Importante ning police visibility, no? Nga mapadayon sa aton sini nga mga kapulisan, bisan foot patrol lang muda. Body system kay samtang nga pangamuyong iba naton nga mga tumulo, hindi kita aton malikawan ni may ara gid nga mga elemento nga lain man yang ila katuyuan sa eksperyensya naton kadamo gid sang aton nga mga abyan nga bantay kibrada lang igo sang pagpalauli na aralan lada sa ulunan nagapatupling kag nagapalipod sa puong-puong kag kun makatsamba disgrasyang ibandira nga mga mahimo nila mabiktima. That's why ang aton panawagan sa aton nga mga kapulisan nga i-maintain gid ang aton police
visibility. Zile zile, zile zile yo alergyal, mile mile, mile mile. Sa pihak kabahin mga utod kag mga ka-FB, diri sa Pilipinas, subong may balita kita nga dalon sa inyo, ilabi na gid ining mga gusto magkuha timbang bala. Balita subong ni Labor Secretary Silvestre Billo, interesante nga bagay ni, no? Gusto naton i-share sa inyo ang balita nga nagwa sa mga pahayagan nga nagasentro sa minimum wage para sa mga kasambahay. Ang mga kasambahay sa muni ang mga timbang sa balay bala. Ang mando kag ang balita subong gikan sa Department of Labor and Employment, DOLE, gusto sang sekretary naton sang DOLE nga mapatuman ang minimum wage para sa mga timbang sang puluyan nga nagakantidad sang 6,000. 6,000 pesos ang dapat minimum wage para sa mga timbang sang puluyan. Amo ning ginarekomendar ni Secretary Billo, no? Para sa mga household workers naton. Kay kung hindi ka man lang kasarang sang hilikoton mos balay mo da, kuha ka gitimbang. Pero silduhan mo siya 6,000. Kaya mo ng minimum wage para sa ila. Iba ni sweldo sang iban di sa mga timbang, 2,000, 3,000, okay na. Hindi ka desiring iban, nga mga gusto lang bala maka dalawat bugas, nga may income lang, kagto na lang ni sang mga pulupigado man nato nga mga kauturan. Pero tiari na, no? Ipahibalota ini sa mga gusto mag-hire sang mga kasambahay, so kung mga household workers, house help, nga ginasiling nila, nga kung mag-hire ka mo, siguruhan nyo, nga ang sweldo nila, 6,000 pesos. Kaya hindi nakbayad ang 2,000 na, sunod ka Secretary Billo, nga isweldo nyo sa mga timbang nyo. Currently, ang minimum wage for domestic workers sa Metro Manila, 5,000 na gani, no? Ang isa ka bulan. 5,000 a month ang sa Metro Manila na yung minimum wage sa mga kasambahay, no? But nagalubo pa diri ang iban. May ara pa nga manubo pa diri sa 2,000, 3,000 nga sweldo nila sa ilang mga timbang sang puloyan. Masyado gid ka barato kung imo tan-aw, no? Hindi gani ni kuno ka bakal cellphone, no? Ang ginaganar nila nga sweldo sa isa ka bulan bilang timbang sang puloyan. Tiari na ho. Ang Republic Act number 10361 or Domestic Workers Act nga naga-provide na ang Regional Tripartite and Productivity Wage Boards should periodically adjust sang minimum wage rates para sa mga domestic workers. Sa Bicol Region gani, sa Davao, subong sini, wala pa ma-update sila since 2017. No? Ang mga Domestic Workers Act, nagamando man kaya nagasiling, ang mga household workers, at least, may isa ka adlaw gid nga day off. Daw tao wala sila nga papahuayon mo man, no? Hindi sila robot mo. Hindi sila robot nga the whole day, the whole week, maobra lang sila nga maobra, nga ang dumdum nato niya, makina ang kalawasan nila. Sa Domestic Workers Act, ginamando gid ini, no? Nga tagaan gid sang one day off ang mga timbang sang balay. Palagawa man na, patanawa si Inida. Subong hindi ka lang galantaw galing sini kay may COVID kita daw.
hindi ma-enjoy subong ang mga sinihan, no? Pierdi ang mga sinihan subong ang mga movie houses ta. So ang alternative nga kalingawan nila makuan sila mapulo pa masyar na lang sila kag kung hindi man sila maglagaw-lagaw sa gwa, is makapahuwa sila sa kadlaw nga wala sila sang obrahon dira, no? Agod to nga ma-re-energize man sila, maka-recharge man sila sang kakapoy nga ilan na batyagan sa sulod sang isa ka semana. Amo ni ginamando, kinala masunod gid ini, no? Ang mga household workers naton nga nagatrabaho at least 1 month of service, dapat covered ini sila sang social security system. May PhilHealth pa ganini, dapat, no? Kag kung makasarang-sarang, pag-ibig pagiti, i-member ni Islas Pag-ibig, agud to nga kompleto man sa benepisyo. So Clarex, amo ini ang pinaka-latest subong sa balita gikan sa Department of Labor. Advice na subong ang aton nga Regional Tripartite and Productivity Wage Board nga i-adjust na ini, no, ang periodic nga minimum wage rates para sa mga domestic workers. Zile 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 yo alergia al mile 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 mile. Alright, eksakto las 11:05 ng oras sa Pilipinas. Daw nakabuluboylo kita, wala kasang feedback sa aton kung may problema sa audio ta, ano? Anong observation sa aton nga mga suki. May mga viewers na kita nga nag-upod sa aton diri subong, no? I-acknowledge naton ini parang atagan taman sila sang consolation sa ilang pag-upod sa aton. Si Ihada Milinit Hamulanggi nag-view sa aton, no? Si Jeneline Hangayo is also watching. Kag may iwan pa din si Mary Jean Aguilion, dai musta ka da, no? Merry Christmas. Kaway pa nga okay lang kamo dira, no? Sa inyong lugar subong. Kag may nag-view pagid sa aton, bako damo sila na ang nag-view sa aton diri, no? Subong pa lang. Feedback sa aton diri, no, sa aton comment section dira kung basi may problema kag may makita ka mga diferensya or ma-suggest sa iban pa naton diri nga mahimo, i-suggest lang diri sa aton sini nga program, no? Kay tagaan naton sang improvement ini nga aton ginahimo subong test broadcast. Ikatatlo ini nga gabi sa aton nga test broadcast, and I hope maka-ulo adjust na kita sa ikatatlo nga adlaw ini nga paghimo naton sa aton nga test broadcast, no? By the way, buwas nga adlaw, December 18, holiday sa syudad sang Iloilo kag sa bugos man nga probinsya, no? Muning nami di kay buwas Huwebes subong Biyernes sa buwas. Bauti kwa naman long weekend naman galini. Kay ang December 18, buwas nga adlaw holiday sa syudad kag probinsya sang Iloilo lang ini. Nga holiday kita buwas sa probinsya kag syudad sang Iloilo. Sa wala makahibalo, buwas pag dumdumo naton ang birth anniversary sang isa ka Ilonggo hero, no? Ang baganihan nga Ilonggo and journalist nga si Graciano Lopez Haina. Nagbuhis sang ila sinikabuhi sang panahon sang giyera kontra sa mga Katsila. Amo ini silang mga magahod kag masakit nga mga journalist, no? Sa panahon sang Katsila. Sa modern times siya kita na ang mga ulihi nga mga henerasyon sang mga katapos sang mga mamahayag nga maswerte kita kay wala iya sang giyera, pareho sang natabo sa una sa ila, no? Kapulo panago lang ini sila, ang kontra nila mga Katsila nga nagsakop sang Pilipinas sa malawig nga mga panahon, no? Nag-away ini sila, si Graciano Lopez Haina as an Ilonggo hero
pulo panago man ni siya pero masakit ang iya punta sang bullpen, no? Kunya ang isa siya sa mga ginlagas man sang mga Espanyol sa to, mga katsila sa to nga naggahom sa Pilipinas sang ila panahon. Alin sang kuan gid 1500s, no? Kag kalawig ya sang tiner sang katsila diri. Ang hapon niya dali lang pero ang katsila ya kalawig. Damo iya nga tinuig ang ilagid iya nga gintinir diri, no? Hasta nga na free kita sa pagsakop sang mga banyaga nga nakuha nato ng aton sini nga independence. Graciano Lopisana, Ilonggo hero, journalist, sa ulog sang birthday niya, basta dumdumo nato nini. Tagaharo gid ni siya for the information sa aton nga mga Facebook viewers, no? Kung nga ang Iloilo City and Province nagahatagid sang dako nga balor sang iya sini birth anniversary. Palakpakan naton ini nga aton baganihan nga Ilonggo nga naghuhalad sa iya kabuhi para sa kahilwayan sang pungsod Pilipinas. Alright, sa iban pa nga mga balita nga aton madala sa inyo diri sa aton padayon nga pagpalayag sa FB Live. Ang balita naton sa bahin sang probinsya sang Iloilo, naglinupok naman tos tubungan kuno. May improvised explosive device nga naglupok to sa tubungan. Ang patrol car sang tubungan pulis, wasak ang windshield, no? Bag-oning patrol sang pulis mo sa tubungan, kag kadamo banwa nga may mga bag-o nga mga pulis mobile patrol subong. Kay 16 ang nag-abot diri sa probinsya, agin distribute ini sa kabanwahanan sa mga municipal police stations naton. Di isa sa nakabaton kag naka-benefit sining bag-o nga mga Hilux patrol, no? Brand new nga Toyota Hilux. Sang patrol sang pulis ang tubungan. Paunano man niya nga kasabad ning mga butang sang IED, oh. Ang tubungan nga nagakanang-kanang ang patrol amo gid ang inuuna nila. Wasak mo kita ko sa mga pictures niya gina-post sa Facebook. Wasaag kalapudpod ining windshield sang bag-ong police patrol sang tubungan. Kanugon gid. Nako nga halit ini. Sino naman ang naghimo sini nga mga kalakasan? Sino naman ang nagtanom sining improvised explosive device? Kay sino kahimuan ini? Munang wala mangkot sa kalabanan subong. Sino naman nga mga masabad nga elemento ang himo sini nga mga klase sang atrocities? Mayo lang gani sa bayo nga palad kay ang 5 ka mga pulis, no? Ang 5 ka mga pulis nga halin sa gimbal kag papauli na tani sa ila station sang naglupok ang ID, paglabay nila way man sang may napatay, wala man sang may na halitan gid, swerte lang. Baw taning December sang mga pulis tas tubungan na masubo naman tani. Pero bisan paano subo man gyapon ni kiti mabuhin-buhinan ang puwersa sa mga kapulisan ta sa pagpatrolya dira. Gamuno patakay na nga ang mga pulis na dapat pagkulo patrolya kay ang mga elemento nga iban niya samtang nagasulusimba kita lain nga napanumdom tang kayuhan sang pangabuhi tang ginaampo ta sa mahal nga diwa. Nagaluhod kita, nagakayaba, pangalaba kita sang grasya nga maabot sa aton pag abot sang 2021 nga wala na COVID kag ang pangabuhi ta magabalik na sa normal kag hindi na new normal bla, no?
ilaya lain mining plano nila. Tiari isa ini sa mga pamatuod nga ang iban sa aton nga mga kauturan, lain man yang panungdom nila, no? Ang kahalitan sang iban na mo yang ila. Sino naman ini ang mga elemento nga naghalit sa patrol sang kapulisan ta? By the way, lima ka mga pulis, maayo lang nga swerte, wala man sila gid grabe. Magluwas lang abi nga doon nagpalanakit, kulo kalawasan, hipi ito. Ha? Sanday Police Staff Sergeant Ebro, siyang driver mo. No? Si Ebro, si Police Lieutenant Jose Romel Samson, ang hipi nga nakasakay sa front seat. Police Staff Sergeant Orlando Paminsaran, si Police Staff Sergeant Jasper Brian Bastonero, kag Police Master Sergeant Felix Tabago. Lunsay mga nagasakay sa likod. Magluwas ang nabatyagan nila nga pagpalamungol, ama kung ay di malupok sa tupad mo da sa salakyan nyo mismo. Maagi ka mo da sa dalan, nagulpi lang sumigabong siya. Daw tabog ko ng espiritu nila mo. Guba kalibutan nila kuno mo. Kapalamuhol sila sa subong. Nagareklamo nga nagapalalakit ang ilang dulunggan. Si Hepe ga sakit kuno iyang kalawasan. Ayo. Pasalamat ka lang ni Chief kaya mo lang naas pala nakit lang sa kalawasan ang ginwatyag mo, no? Nga wala ka mo magpareho sang natabo sa una sa Igbaras way back in the late 80s. Kita itong nakauna responde, no? Sa bomb site, landmine na to sa Igbaras. Ilapit lang na sa tubungan man. Pag-abot naton dito sa scene of explosion, bauti kita ko gidya actual kay first to arrive sa nasambit nga explosion site sa diin ang patrol sang Igbaras Police utod lumpiga ang mini cruiser nga ginasakyan sang aton kapulisan kay may harassment nga natabo sa bangko sa ibabaw bukid. Maresponde kung tani sila, pero diri pa lang sa Idalom, on the way pa kadto sa Barangay Bangko, nalapakan na nilang landmine to, kag may nakapwesto sa medyo hilly part nga bahin sang right sang karsada, ginparakan pasla. Would you believe, tabog ang makina sang mini cruiser, sumablay pa sa kabli sang iliko? No? Ang utod nga ulo sang mini cruiser, nga dala ang hood at totos sa punta, mga 20 metros ang apok yan. Namulot kami basiyo sang M16 Armalite, kag may mga wirings pa kita nga nakita on the scene of the explosion, no? Nagsaka kita, ginusoy naton ang wire dito pakadtong direksyon sa ibabaw sang medyo hilly part, nga dito nagpwesto, may paksol dito sa ibabaw. Siguro ang elevation, mga tulutaklad ka lang, mga siguro, mga 6 feet siguro ang elevation. Dira nagapwesto, may mga paxols. Dira ba, may mga dahon sang saging to, may tulaan sang manok. Kag may mga kanon pa nga nagkalabilin to, nagkaon pa gali sila dito, kaagahon siguro, kag nanghara sa ibabaw para nga mag-react ang pulis pag abot dira sa lugar nga nakaplastar sila, dira naging palupok ang landmine na to no? Yamo ning nag-remind sa ato ning natabo sa Igbaras, subong gid lamang, no? Nga adlaw o kahapon na kay na no? Nag-remind din sa aton sang gin-cover naton nga bombing or landmine attack dito sa banwa sa Igbaras. Ang manami sining istorya diri nga nagplanindog balahibo namon kay nasalbar kami, no? Nasalbar kami kay pag-abot namon to, pag-abot sa munisipyo, namangkot kami kung diin na ang natabo.
diin nga barangay, di na ang pulis, siling sang sa desk dito niya, bago lagi sila, mga 10 minutes pa lang siguro, no? 10 minutes pa lang sila na dispatch, nag-abot kami sa police station, sa munisipyo sa Igbaras. Kung mga nakaabot kami, nga wala pa sila nakahalin, kag nagsinundanay kami, dako gid nga sibuyas Bombay, base kon paglinupok na intremes pa kita. Amo ning ginadibuinas kung kaisa bala, no? Ay ang mga pulista gahuray adto. Damo way pa makaabot, wala pa may nakaabot. We were the first, no, to arrive sa scene of the explosion. Wala pa makuha to, may mga pulis pa nga, ang iban na nakita ako sa kilid kanal ng lalabog. Ang masubo nga kapalaran, daragway sang katuntuhan, kaya ang mga bangkay sa mga kapulisanta nga muna itong nagabalaliskad na mga kamot nila, nagatwist na inyo, utod ang mga tiil sang iban to. Ang mga tudlo sang mga kapulisanta nga mga fatalities, casualties ang ilang atrocities. NPA ito ang naghimo sang pagpalupok sang landmine. Ang kamot sang aton nga mga kapulisan nga mga nagkalamatay nga nasapuan namon nga nagabaro sa mga hikahilamunan sa kanal kag sa puno kawayan. Ginpangpakuom nila kag ginpang butang ang kamalagko sa tunga sang duwa ka tudlo nga nagakuom pareho siniyo. Nakuha namon atong nga sitwasyon sa camera, video, may video footage kita sina way back in the late 80s. Kay ang aton ng istasyon sa una, ang unang original nga TV Patrol, ara na, no? Kami ang una nga TV Patrol sa una diri sa Panay. So kami ang nakauna witness dito sang matabo ini. But sad to say, ining mga kapulisan naton, why gud siya may nabilin sila. No? Pero ining sa tubungan, mayo lang niya, kay why sila why sila mapuruhan, no? Pasalamat kamo, simbagi kamo. Sa sining simbang gabi ni nga ikatatlo. Pasalamatan nyo gid ni. Si Hepe ni, kinanan paiyaw sa baboy. No? Paiyaw kay baboy o baka, Hepe, kay, si Hepe sa front seat gid kapungko mo. Pero paglupok, mayo lang gani. Medyo ginubayan pa sila siguro sang ilang mga anghel de la Guardia. Si Police Chief Police Lieutenant Jose Romel Samson, no? Ginubayan pa sa sang iyang guardian angel. So paihaw ka ba ka, Chief, kag simba kagig karon sa kagahon. Kuan mo ini, ampo mo ini sa aton mahal nga makaako nga nakasalbar ka sa patod nga kapahamakan. Ang pamangkot, sino ang naghimo sini? Munang 100,000 questions subong sa aton nga mga kauturan. Yari ang yayas ang army, kung army pamangkoton mo sini ang ilang teorya, nagasintro sa mga rebelde nga New People's Army. Mga NPA ang ginatudlo nga may kahimuan ang responsable sa pagpalupok sang improvised explosive device dito sa barangay Balikwa, Tubungan. Why na iba ni natudlo pang armedi, kundi ang mga katapo sang New People's Army. Di ko New People's Army, gidman ini, maayo na lang wala tuod sang ceasefire gin-declare ang gobyerno kay bisan lo nga ceasefire kon kaysa or several times. Gahambal ceasefire ang gobyerno, may truce kita, pero ang NPA pamalbal man, sige man niya pamakbak nila, pila ka beses niya,
mag-anibersaryo sila, may ceasefire. Kaya yung ilan anibersaryo, kalapit na pala mo. Ang anniversary sa New People's Army, founding anniversary na daw nagailapit na. Diba hindi lang amoni, no? Knock on wood, siling nila. Pero, mas mayo na lang ning bantayan kag manginlaman lang ang aton sa mga kapulisan. Now that the Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police nagilisugot na sila. Sinugtanay na sila nga awayo nila. Hand in hand ang mga rebuilding nga ini. Total mo na ginaning gusto yasang presidente mo. Nga kung pwede palang tunawo ni sila. So pang tunawo ni sila ni President Duterte. Ya. Okay, wala na no? Subong may mga kuwan sila, may mga atake sila subong sa gobyerno ni Duterte. Ang red tagging ni do amo ning nag-trigger gid subong sang habuyanay subong sang masakit nga mga akusasyon, no? Sa tunga sang estado kag sang ginatudlo nga mga katapo sang terrorist group o kung ining katapo sang CPP-NPA nga naglamita na subong sang pila ka mga katapo sa Makamayan Black sa Congress naton. Ang kalabanan na subong sila were already tagged as members of this CPP-NPA underground movements. No? Galing sila yan, dira lang sila yan na pwesto. Dira lang sila yan na hamtang sa Kongreso. No? Di mo ning inumpisahan sang tanan subong nga malapuyot nga nagasinabtanay sila sang gobyerno naton sa idalom ni President Duterte kag sang mga katapo sang sini nga grupo. Ang Makabayan Black nga ginalink sa mga katapo o grupo sang Communist Party of the Philippines, New People's Army kag National Democratic Front. So no, kay Major Sinon Pansito, the third, spokesperson sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army. Wala na iba na. Yan ang nagpalupok sang bagong Toyota Hilux Patrol sang pulis sa Tubungan. NPA na. Why na iba na? Sure gidya si Major Pansito nga NPA ang nagpalupok sang IED sa patrol car sang aton kapulisan dira sa banwa sang Tubungan. Why na iban aktibo man suno kay Pansito sa area nga ginluntaran sang insidente ang Southern Front sang Kilusang Riyon panay sang NPA nga ginapamunuan ni a certain Siralbo, no? Siralbo. Amo ini siyang leader dira sa bahin sang Southern Front sang Kilusang Riyon panay sang NPA. Ila sakop na da ang Tubungan. Kung tanawon mong mapa, southern part, kag Tubungan, hindi na bilong ginig Tubungan sa southern part. And on the other hand, ang Soko, nag-imo man sa ila sining separate investigation, kag ang ilaya pag-usisa, na sentro lang sa kung ano ini nga klase sang explosive ba? No? Ang SOCO Explosive and Ordnance Division. Nagkadto gina sila ginausisa gid nila dira gid mismo no ocular kung gid na sila sa ocular inspection ocular investigation gid nang ilada nagtanawon gid ang sitwasyon sa lugar kadi dira natabo ang paglinupok, no? So, dito may mga nakita sila, may mga residente dito na interview sila
Kag duha kuno ka tawo, may bit nga backpack. Kag nagtabok sa hanging bridge nga malapit sa ginluntaran sang paglupok kay nasangaga. Di probably ining duha ka tawo nga may backpack ni makaduluday ni, no? Ang backpack to masuspitsuhan mo to, no? Kag kung nakita sa mga residente dira, o sila man lang naglabay, di dako gid ang posibilidad nga may kahilabtanan sila. Iniya soko ang naga-check sini, no? Kung sino ning do ka tawo, yara nila sa pulista ang pag-identify sa ila. Anong hulag subong sa aton nga Provincial Police Office? Amo ning pala mangkutanon nga dako. Anong aksyon nga ginahimo sa aton Provincial Police Office Director? Si Police Colonel Gilbert Guerrero. Colonel Guerrero, siguro it's about time, no? Nga hugot-hugoton tani pahata kay ini IED pala, IED na ining naglupok. IED na ini. Ang dason sinadi way takbalo, no? Wala kita makahibalo kung pagkatapos ang IED dira nga naglupok sa tubungan, di naman sila mapalupok. Kag ano ang madason nga matabo? Nan. Therefore, kinahanglan naton ang assurance gikan sa opisina ni Colonel Guerrero. Udlay ni nga magpulupungko lang tani kag magpulupahuway lang sa aton nga pulungkuan da. Anong plano nyo sini? This December nga may anibersaryo pa ini sila nga sa Ulugon. Basi premiuhan kita sini sang ilang anniversary, no? Warning man ining natabo sa tubungan, pamahog man lang ini kung ano ida ang buot silingon sina, kay ginpalupok nila nga ID, sang paglabay sang patrol sang pulis naton sa tubungan, way kita kabalo, no? But the message is clear, nga nagapahibalo sila, nga ara sila sa vicinity. Zile yo alergyal mile ano ina isa sa mga klaro dira iya nga mensahe nga ginapaabot nila, no? Nga ginapahibalo nila ang mga pulis naton. Nga hepe, niya kay hepe to, Samson, no? Romel Samson. Ari kami di tulog lang ang mublada kay mabalaan tagid ginapangita nyo. Amo na ginapaibalo nila ang mensahe nila dira nga ari lang kami sa palibot. Abi nyo nagpalahuway na kami, abi nyo nagpahimunong na kami, abi nyo nadlo kami kay Duterte, abi ninyo kamo lang ang makahibalo magpalupok sang IED. Ari man ho, lupok man ho. Kami kabalo man na magpalupok. The message is clear, Colonel Guerrero. So anong inyo dira giho? Ano ang inyo madason nga mga lihok? Tell us, no? Kay hindi lang ni pulis ang ginaamligan nato niya kabuhi. What will happen kung sa patrol cars ang pulis nga nabombahan, naglulukpan, may mga sibilyan around the vicinity, kag may iban pa nga mga salakyan nga nagalabay man dira nga masalabat. Kay piho kita nga kung ang investigation sang SOCO aga pa sila kuno dira sa tulay, naglatay-latay sa hanging bridge ning duha ka tawo nga nakita, bot silingon. Dulom-dulom palang galiga, kuha na sila nga kamang-kamang na inaslada. Di ang pulis tayo, gaano?
Amo ini ang bot daton silingon. Nga kung dulong pag pangamang-kamang ng mga kaaway sang estado na New People's Army, ting pulis tagtulog pa. Amo ning pamangkot naton, Colonel Guerrero. We hope, no? Nga for the sake sa aton sining mga kauturan nga sibilyan. Pulisya mailang ni kay makabato ni may mga pusil ni sila. No, pero kluloy ding masalabat bla. No? So ting army ara man pero ang atake sang NPA abi sa urban sa kwani sa mga banwa nga kung kaysa hindi man ka-react dayon army bla. No? Ang army kung kaysa ginabantayan man mo sang aton sini nga mga kauturan sa hublag. Ginabantayan man nila ina no. Kag halos landong lang sang pulis nang ginabantayan nila. Daligid lang, no? Daligid lang. By the way, ma-break kita sa makadali para sa change battery lang, no? Daligid lang. Mabalik kita sa di madugay, palihog standby. Zile yo alergyal mile. Pabalik kita mga awi andin sa aton nga pangalagad sa ikaduha nga bahin sa aton sining live broadcast diri sa Facebook Live. I hope para pakamudira no. Yak knowledge sang iba naton nga mga suki nga nagabuylog sa aton tag sa kagabi. This is our third night of a test broadcast. Sa kay J. Luces, no? Good evening lang dira sa imo. Ayo para ka sa mayong kondisyon. Happy listening lang dira. Kay Sir John Fontilon dira sa di ka ganin siya sa New York no? Sa New York mayong aga dira sa imo. Aga nito giro sila. Ano oras da sir? Ano oras da sa New York subong sir? Sir John Fontilon. Ara sila nagaupod sa aton. And sa kay dua account ni Sir John Fontilon, dua account niya. Kay Tutoy Sel Palmares, no? Gaupod man sa aton. Sa kay Milinet Tamulanggi, sa kay Ihada. No? Sa kay Tuto Rolly Pabilio. Ara siya sa aton, nag-upod man sa aton. Pagsaiban pagin naton ng mga suki. Diri. So question naton sa kay Colonel Guerrero. Kabay nga nakaabot sa iya, no? Ang aton sini nga mga panugdaon. Kaya nagaibalo kita si Colonel Guerrero na masyado ni ka aktibo nga pulis. Sang siya ang aton sini nga regional spokesperson dira sa PRO6. Very accommodating, kag very mapisan ini siya. No? Pero ini this time ang imo papel Colonel ang imo ginatubang sumong medyo bulubugat ni kay ti NPA ang kasumpong nato no sa una mayon to kay maka-interview kita sa imo sabat na nga sabat pero this time ara ka na sa front line gid ara ka na sa front line you belong na ron as one of the combatants sa aton sining mga tropa dira. Agang kontrata doon nilaog-laog ni. Ay daw all-out war na gusto ng presidente. No? Bago ang aton regional office head man dali. Si General Miranda, gisalubong siya sa mga dagko ng mga problema. Subong ba? Pagsampot ni General Miranda, dali ka nagbulos sa bago nga sang daan, naghalin nga
nga PRO6 chief sinugata siya dayon sa sining mga linok panay niyo. May pinatay sa haro, duwa na. Oh. Ari pagid ang pamahog sa NPA, hindi niya ni, this will not be taken lightly kay IED ining naglupok, you know. So, General Miranda, dili ta makita kitang imo nga abilidad sini. We know nga anad ka naman sini, pero dili sa Region 6, bag-o ikaw dili, I hope makakuan ka, no? Makapakita ka sa imo gilas. Dili kayang nagtalikod tong regional police office chief diri do way gito sang inimuan di nga mayo Way na ko may nakita nga lousy nga klase sang police regional office chief. Kundi atong binuslan mo da. No? Hindi pag sundang footsteps siya dira. Show us your prowess, no? Kung anong abilidad mo sa pagsugpo sa mga kriminalidad dili sa panay. Ang illegal drugs sa pana. Oh. Kay sige pagyapon niya may mga ara pagyapon di nga naga pasundayag sang ilas ning drug network, no? Isipon tangin adlaw siguro si General Miranda siguro mga kuha pa lang 3 weeks pa lang sa diri way pa gani. No? Less than a month. Kabay pa maka-adjust ka na diri General bilang bag-ong PRO6 chief. Zile yo alergyal mile. Okay, sa piyak kabahin mga abyan, ang budget bala sa National ID System ginaprubahan naman ni Presidente Duterte. Importante man ining ID system no? So, may dugang 3.52 billion nga pundo para sa National ID System. Okay? Approve ni Presidente Duterte ining additional budget nga 3.52 billion pesos for the National ID System. Ano gili ka importante ang National ID System? Ang iban daw kumang lang nila ni no, daw gina set aside man lang nila ni kay ano man ang mga ID system. Ang iban akig sini. May iban niya nga hindi gusto sini kay daw nahadlok sila nga ang ilang tanan-tanan nga data sa ila personalidad, sa ila pagkatao ma-extract sa ila, no? Sa subong nga gidugangan ang budget, di kuan ani mangin talunsay na ang pagpatigayon sining National ID System. Kag sa katapusan sang 2021 kay ara na ang additional nga budget, ang minilyon ka mga Pilipinos ni magaparehistro na. Kung marehistro ka dire, at least may kuan ka na, may assurance ka na nga madala ka sa listahan nga mabukunahan ka sang anti-COVID vaccine. Sa panasa garantiya kung registered ka sa imo National ID System, you have also the guarantee or assurance nga maka-avail ka gid sang kwan sang anti-COVID vaccine. Kaya hindi niya magastong gobyerno sa muni kadako nga 3.52 billion pesos kung hindi ini importante ang National ID System. No? Amo ini ka-importante ang National ID System. Kung nga ginabudgetan gid sang aton sini nga gobyerno. Ginkonfirmar man ini ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Nga ginpirmahan na gid man ni Presidente Rodrigo Duterte kag sang iya gabinete ang dugang nga budget.
sa 2021 pa para sa registration sang 20 million ka mga individuals sa Philippine Identification System o kon PhilSys. Magluwas pa ini sa target nga 30 a 50 ka milyon ka mga registrants nga gintalana sang National Economic and Development Authority para sa masunod nga tuig. Kag sa Oktubre nagsugod eh. Oktubre sang nagsugod ang pre-registration para sa National ID System. Nga may tatlo ini ka mga tikang, no? Nga approach kag suno kay Acting Socio-Economic Planning Secretary Carl Chua. Ang step 1 nag-involve sa mga representatives alin sa Philippine Statistics Authority nga naga-house to house. Amoy ni sila mga naga-house to house. Agud magkuha sang kinahanglanon nga mga information halin sa mga registrants. Kag as of December 11, pinakarehistro na gani sila for step 1 lang ha. Step 1 pa lang. Sang kapin sa 8.7 million Filipinos. Isubong nagalaom sila by the end of 2020, malapawan na nila ang malapaw na sa 10 million. No? So, hindi malain nga panugod na, no? Para sa sining National ID System Registration. Kabay pa nga by 2021, kompleto na kita, may nasang may nabilin dira, no? Kay sa Enero, sa masunod nga tuig, ang step 2 registration, maumpisa na. Para sa sining National ID System sang Pilipinas. Zile, yo alergia al mile. Dili sa aton sa Pilipinas, ang oras naton subong las 11:46 na, ay takabalo sa ibang nga bahin sa kalibutan, pero kung diin man kamo nga parte sang globe, no? Ara lang kamo dira sa inyo sinitag sa ka mga puluyan. I hope mayo lang inyo kaimtangan. Disyembre subong, matugnaw kuno sa Amerika subong, tuod na si John Puntilon, snow. Si Rosie Hiroy ganito ga paligo sa naga-ulan nga snow, no? Iday Rosie Hiroy, mayo lang nga pag no, pahuway-huway man. Kang si Julie Putente, sinday Julie Putente ga pangurumbot man, no? Kay snowman ko na to. Hindi mo na iya malikawan kay may winter sila ya, may winter season sila dito, no? May snow sila ya, kita mo nang wala sa aton di. Ha? Bisan tugnaw lang ni di sa aton do, hindi ta kabatyag. Nami man tani kung may snow diri, kani makakuan man kita, maka-skiing man kita. Pero ti wala, no? Hindi kita maka-experience na at unless di ba kadto kita to sa Amerika o diin nga lugar nga may ara sang winter, no? Katulad sang Amerika o Estados Unidos. Bagyo lang eh, no? Bagyo, tugnaw man. Subong guro ang temperatura sa Bagyo to, tugnaw man. Siyado man siguro ka nubo sang temperatura dito. Di kung dito ka, feeling mo doon sa Amerika ka man. I hope bisita man talaga sa Bagyo naman sa 2021, no? Kaya wala ng COVID bala. Hindi na makatalagam kung maglakat pa kita. In relation mga abyan sa sining anibersaryo sang NPA kag sang ilang nga pagpanghalit, siya nasling takay na ang gobyerno kag ang mga ara sa makaliwa nga grupo sinampakilay na ini sila. Ang komunismo subong nga moning sentro sang ila sini nga pagbinangigay. Komunismo mga ugat sini. Pero ano gid balang ugat sang komunismo?
Ano din nagsugod ining communism ngayon eh. Ano ang ginumpisahan sini? Nga ang nagtuhaw iniya diri sa Pilipinas? Ano klase organisasyon ni sinong mga sino ang sa likod sinitanan, no? Of course, ay balo naman kita nga diri sa aton si Juma Sison ang popular diri. Many of us know nga si Juma Sison mo ning hari-hari isang CPP diri. Communist Party of the Philippines kag alin pa sang panahon ni Marcos, popular na ini siya katama. Kay sang umpisa na progreso ang Pilipinas adto, kag maayo ng ekonomiya naton, diri man niya kag nag-umpisa man ang mga katapo sang CPP, panabad sang aton sining peace and order. If you talk to former members of the communist movement, isugiran kanila na ang Communist Party of the Philippines, founded and headed by Jose Maria Sison, is a movement that has since been decriminalized by President Corazon Aquino. Inabangod ngang iyabana nga si the late Ninoy Aquino abyan gid kag sympathizer sang Communist Party of the Philippines. Abyan gid ni siya kag sympathizer. Kita mo sa history, basa makuha mo na, ma-review mo na, no? Pero hindi tanto ni ang mga istorya, yung pagbalhag sa istorya, hindi mo ini mabasa. Mabatian mo lang sa iban. Kaya halos gindula nila ni. Gusto nila ni taguon ini nga klase sang kasaysayan niya nga naghalit sa Pilipinas. Kag sang pagpungko ni Cory Aquino, ang tanan nga kaayuhan na lang tong ilagin pang butang sa libro, ang kaayuhan nga iyayasang iban nga ginbuslan nila, ginpanas nila. At so'y kaluluo yung iba naton nga mga kabataan sa uli nga henerasyon, nga ang ilagin basa yung kasaysayan, puro kabutigan. Zile, yo alergial, mile. Sino inoy kag si Juma Sison, amiguhay ini kag sa pag-umpisa sa Communist Party of the Philippines, panahon ni Marcos, popular ini sila. Isubong, ang CPP, hindi na siya pareho sa una, subong nga daw, kuhan gid siya, no? Monolithic, as it was before, no? Damo na sa grupo niya, nga wala na nagapati sa communist ideology of overthrowing the government. Kita mo subong, pati mga nanay subong sa kalye, nanay sang mga kabataan nga nagkalamatay, nga ginrecruit sining mga leftist groups. Sila na yan, subong nag-wilga sa karsada. Na-notice nyo na, nga mga parents na subong, ang nag-rally sa dalan, kag nagpakamalaot na sa CPP-NPA, not because nga kuha nila, no? Na luoy sila kay Duterte, kag ang simpatiya nila sa gobyerno, but ang ilaya kausa kay may mga experience sila nga hindi mayo sa ila mga kabataan nga ginpang-recruit sang sining makaliwa nga grupo nga sa ulihi na hibaluan nila gin-recruit gali sang NPA na patay pa sa gira-gira to. They became bandits. No? Kag sa kabukiran ginapaon sila to sa bakbakanay.
Isubong din na iniya mo, many groups no longer believe in the communist ideology. Nga ang ugat, si Juma Sison, ay Diyos ko, Ginoo ko. Ang kapalaran naton, hindi taniya masandig sa CPP-NPA. Amo ni ang nagagawa subong nga resulta, no? Agadamo na subong sa aton sini nga mga kauturan, even though ang iban sila sa una nakaupod sa gira-gira kag may mga kadre, kita mo may nagaguluhan na ganyan nga mga kadre sa una nagbalalik sa sabak sa gobyerno. Ang isa diri sa ila nga nagaklaim nga kadre man siya, si Mr. Jeffrey Salis nga taga-aton diri, nagwa na gani sila. They revealed sang pila ka mga sekreto sa organisasyon sang underground movement sang New People's Army. Kagang ila nga mga revelation, tama ka bugat, no? Ang ila nga mga panaysayon nagasugid sang hindi maayo nila nga mga inagihan. Kag ang pinaka-vital dire nga ginladlad nilang kamaturan sang kung anong tuyo nga sinisang CPP-NPA. Gin-involve kag gin-link pa nila ini mga makabayan black ini. Nga ara sa kongreso naton. Mga tao ina sila nga may koneksyon sa NPA or CPP. Tining mga nagbalalik niya. Anong panumdom nyo sang ila sining rason nga nagbalalik ini sila? Ang pagpatis ang kalabanan gata hindi nila mantos eh. Hindi na nila mantos ang kay miserable sang ilang kaimtangan sa kabukiran. Nga ang ila mga comrades kakalamatay na to sa puwersa sa aton sining gobyerno sa gira-gira. Di may ara gani ka istorya nga ang kadamo kuno madamo kuno sa mga leader sa NPA ang kuan na yan nagpabalo na yan nga masiparate na sila kay season. Oh. Ina mga kuan ina no. Mga testimonya ina sang mga dati or former soldiers ng NPA. Di ba isa gani kami bro sa Makabayan Black Day, di ba? Sino ngalan niya ganun? Si Kulyamat. Ang bata yan, patay ito sa enkwentro. Oh. Pabugal niya pa nga bata itong napatay. Matuod lang ina nga ang linkage aragid, no? So ining Makabayan Black gadi pinsa ini sila pero do pariho bala nga ang iya ulog gakuob pero gagwa man buli niya. So diri sini mga biyan makita mo no ang mga pamatuod sang revelasyon sang aton iban nga mga kauturan nga naggwa na sa hublag kag nagbalik na sa sabak sang aton panguluhan. Sang si former strongman Ferdinand Marcos nagdeclare sang martial law sa 1972, idiri gid ni nagsugod na buka kag nabali ang taludtod sang communist movement. This is why they are against everything associated with the Marcoses. This is also why they have sacrificed everything associated with the Aquinos. Zile, yo alergyal, mile. Mga abyan, wala na kita sang panahon, dili na lamang kuto ang aton nga pagpangalagad sa ika-3 nga gabi sa aton FB Live. Ari pagkatagyapon sa aton adjustment period. And I hope nakadala naman kita sa inyo sang mga informasyon kag mga balita sa Iloilo, etc. Kaya hindi lang Iloilo ang itutukan ta, kundi may mga balita man sa iban nga parte sang kalibutan. So, kamo dira sa iban nga parte sang pungsod, I hope may mga
nakuha kamo diri nga mga kasayuran, no? Ilabi na gid ang mga Ilonggo brothers naton nga ra sa ibang nga parte sang globe, sa US kag sa Middle East, sa bahin sang United Kingdom, no? Sa Qatar, sa Kuwait, sa UAE, sa United Arab Emirates, kag sa Hong Kong, sa China, sa Japan, anywhere in the world, kadamo sa mga Filipinos, no? Ilabi na gid Ilonggos. So, kamusta kamo dira? I hope may mga maayo lang inyo kahimtangan dira, no? I-acknowledge sa lang karon dugay-dugay ang iban pagid naton nga mga viewers diri sa aton Facebook Live, kay hindi naton mabasa tanan ang ara sa aton sini nga screen, no? Gina-try naton nga ma-scan pero do mabulubod gid, no? I-acknowledge sa lang karon ang inyo sini nga pag-upod sa aton diri sa aton nga program. Sa kada gabi nga tanan kabay nga updan ninyo kami diri, no? Ang COVID sa Iloilo, ang update diri bisan paano kada adlaw na may aragid, no? Kay na ang latest sa Arevalo 2 Santo Niño kag sa may kuan dito sa Quezon, no? Kag may duha pa gid diri sa Haro. Do 5 kay na ang nagdugang sa subong adlaw ina. At least ang Haro adwa man to sa Kubay Haro 2, no? So ang Kubay Haro do permi lang ni may aragid. Okay lang bisan paano hindi tama kadamo gid ang nagadugang. Kagara na inasulong sila under na inasulong sa pag-amlig sa katon sining mga katapo sang health authorities. Iswabi na sila kag kung ano dira ang madangatan nila i-quarantine, no? Adamo sa aton mga utod naman ang naka-recover. And I hope ang December naton nga ini halong-halong gigita, no? Labi na gid sa mga naga-observe sang 9 morning sa simbang gabi, remind lang naton kamo physical distancing. Kag pagpauli nyo sa balay nyo, ang inyo obrahon, hugas, no? Kamot, hugas kamot. Kag wagid alcohol, no? Para nga sigurado kita way kita may nadalang virus sa aton mga puluyan. So stay healthy, stay safe sa aton nga mga utod nga nagaupod sa aton diri sa aton live streaming sa Facebook live naton kada gabi, no? Sa kinandan ang inyong awian Rani Hanggayo. Tugtog sa liwat naton nga pagkitaay diri sa aton nga pagpangalagad. God bless the Philippines.